Maayong magandang gabi mga boss, maayong gabi Davao. Ayan, dito ngayon tayo sa Buhangin, Inichi. At ang grabing traffic dito, papunta tayo sa Panakan. At syempre, madadaanan natin ang QGC. Tingnan natin kung anong sitwasyon ngayon doon sa karsada. Kung madadaanan pa ba yung isang lane. Nung makaraan ay naka-close yung kuan ang highway dyan sa harap mismo ng POGC, naka-close. Tingnan natin ngayon dahil matagal tayong hindi nakadaan, mga isang linggo. Tingnan natin kung nag-close na. Wala kasi tayong update sa roads dito sa Davao, walang mga balita, wala tayong nasagap sa YouTube, sa Facebook. Tingnan natin kung madadaanan ba. Dahil pang-8 araw na ngayon ng tinatawag nilang martial law sa QGC. Pang-8 araw ngayon ng pag-serve ng warrant. So, nasa Buhangin NHA tayo ngayon. At papunta tayo ng Panakan dahil sasakay pa tayo ng barge. Doon sa may 11. Ngayon, dito lang pinaka madaling daan dahil galing tayo ng Katalunan. Dito yung pinaka madaling daan niya, yung Buhangin. So, ngayon, kaya dito nga grabing traffic ngayon. Magdadrive tayo ngayon, dandahan lang. Kaya naka-video tayo ngayon dahil yung takbo natin is nasa 20 lang. Dahil traffic talaga, dahil siguro naka-close pa rin yung isang daan doon sa harap ng QGC. Kaya ngayon traffic. Bakit nangyari yan na 8 araw na nag-serve sila ng warrant? Parang naglabas na ng nakaraan, nasabi na natin na naglabas na ng order yung judge dito sa Davao na tanggal na yung barricade. Lahat ng mga barricade, all kinds of barricades sa loob ng QGC o sa harap ay dapat tanggalin na. Nag-order ang judge, pero ganun pa man, patuloy pa rin yung warrant o pag-serve ng warrant, hindi tinutulan niya ng judge, which is tama naman. Ngayon, bakit umabot ng 2 araw? Bakit wala man lang pumipigil? Para sa akin is labag na yan sa batas eh. Umabot na ng 8 araw pag-serve ng warrant, saka 8 araw na pag-occupy ng PNP sa QGC compound. Tahanan niya ng mga tao. So 8 araw 8 araw ka dyan na nasa loob. So hindi na makatarungan, kumbaga. So ngayon galit na yung mga QGC member. Siyempre hindi natin sila masisisi, tahanan nila yan at sagradong lugar nila yan. Ngayon ang tanong, nasa tama pa ba yung PNP na 8 araw nilang mag-serve ng warrant? Nasa tama pa ba? May nasagap tayong mga balita sa mga balita ng mga attorney. Sabi ng iba is halo-halo ang opinion dito. Kung makita mo sa balita, halo-halo ang mga opinion. May nagsabi na ang sabi ng PNP is legal pa daw sila dahil nag-serve sila ng warrant. Yung iba naman, nagsabi ng ibang abogado is hindi na makatarungan dahil kung mag-serve ka ng warrant is dapat lang talaga isang araw lang. Hindi naman pwedeng mag-serve ka ng warrant na hanggang gusto mo. Dapat specific na mag-serve ka ng warrant, dapat specific sa lugar, matumbok mo yung
nandyan talaga, masiguro mo. Pero ngayon, ang nangyari, nagkukay pa sila, may mga equipment pa silang dala. So, ang nangyari, parang fishing expedition, which is, labag sa batas yan. Hindi naman pwedeng ganyan yung pagtrato ng mag-serve ka ng warrant. Ibig sabihin mag-serve ka ng warrant is sigurado kang may informant ka na halimbawa biyahe na yan, bahay niya dyan, o may informant ka nga nandyan siya sa isang lugar, yan, magkanda ka ng serve warrant, mag-serve ka ng warrant, warrant of arrest, is yun yung tamang proseso. Pero mag-serve ka ng warrant, tapos pagpunta mo dyan sa loob is wala siya sa compound, is dapat ka nang mag-exit, dapat ka nang lumabas at hindi na pwedeng mag-stay ka pa dyan ng ilang araw. Yan naman, di ba, ang tama? So bakit nga yan nangyayari? So kaya tinatawag ng mga QGC member na martial law sa QGC dahil wala na sa hulog yung PNP. Ngayon, anong tama? Anong tama? Bakit nangyayari yan? Hindi na makatarungan yan? Halimbawa, bahay nyo, halimbawa lang, sample lang, yung anak mo ay may kaso, tapos nag-serve ng warrant of arrest yung pulis at pumunta sa bahay nyo. Pagpunta sa bahay nyo, hindi nakita yung anak mo. So, papayag ka ba na mag-stay yung mga pulis doon at hanapin yung mga anak mo? Umabot ng 8 araw? Siyempre hindi, di ba? So, bakit? Anong nangyari sa gobyerno? Nakapagtataka ba? At nakakatawang mga balita. Sinabi ni Marcos sa interview sa media na pumasok daw sila ng mga hinaon at walang dalang armas. So, klarong-klaro naman na may mga armas yung mga PNP na pumasok sa compound. So ayan, makita natin ang Jose Maria College, ang Waxis, andyan. Dito na tayo sa harap ng QGC. Malalaman natin ngayon kung anong takbo sa daan dyan. Tingnan natin kung anong natulins na ba yung dinadaanan o na madadaanan o one lane pa ba. So, malalaman natin ngayon. Ayan. So yun, nasa harap na tayo ng Jose Maria College. Yan o. Ito na yun. So peaceful ngayon dito sa QGC. Wala namang maingay. Yan, mga pulis, naka-barricade. Yan, daming pulis oh. Kita mo, maraming pulis na naka-barricade. So, peaceful naman. Sana makita natin yung idol natin dito na si Boss Dada. Tsaka si Banat Bay. Yan, daming vlogger oh. Daming vlogger na nagbibideo. So, yan mismo ang harap ng QGC. So, yung taga-Isiminay. Peaceful naman ngayon dito. Ang daming mga sasakyan, may mga pulis. So, sana, tuloy-tuloy ang ganyan. Pero iwan natin sa loob dahil mga balita ng mga vlogger sa loob mismo ng QGC compound is magulo. Ang dami daw yung pulis. May nagdidetect, gumagamit ng detector, daming mga equipment na pinapasok ng iba, hindi naman dinadaan sa may scanner kasi yung QGC mismo, may scanner sila na makita yung mga laman na pinapasok sa loob ng compound. Ang problema sa mga PNP, hindi nila ang ibang mga pinapasok nila ng mga kahon or box, hindi nila
pinapa-scan. Kaya yun yung mga ginagalit din sa mga KOGC member at saka mga abogado. So kaya magulo doon sa loob dahil may mga lahat ang hinahanap talaga nila is yung enter daw ng entrance ng bunker. So yun. So nandito na tayo sa harap mismo ng Kingdom. Yan, ito yung gate nyo. Ang daming nakabalandra na mga sasakyan dito. Naagaw na nila yung one lane. So nabalitaan natin na nakaraang linggo is ang madaanan lang dito is ang one lane lang. Is kumbaga is one way lang. Ngayon is two way pero kinuha nila yung isang lane. Bale 3 lanes kasi itong isang way. So, ngayon, dami nakablandrang sasakyan. Yan, makita natin. Ito yung pulis, sasakyan ng pulis, saka sasakyan ng mga KOGC member. So, peaceful dito sa labas. Sa loob lang is siguro ang medyo may magulo. Ayun. Peaceful ngayon dito sa harap ng KOGC. Hindi gaya ng balita nung nakaraang linggo, nakaraang araw ay daming nagrarally dito. Ngayon peaceful. Yan, mga sasakyan lang nakablandra. Yan, ito yung mga pulis. Halo-halo yung mga pulis dito. May mga army, SWAT, tsaka mga pulis. Yan. Yan. Yan, dami nila. Yan. Inaarang pa talaga yung isang sasakyan dyan. Oh. Sana tinanggal nila yun dahil yun yung nakakuan. Umagaw pa ng one lane. Ang daming sasakyan dito na nakaharang sa one lane, isang lane. Nagaw nila yung isang lane. So halo-halo yung mga pulis na nakita natin. May SWAT, may sundalo, army, tsaka pulis. PNP. Ayun, may mga barricade sila dito. So peaceful. Peaceful naman yung labas ng KOGC. Nag-cause lang ng medyo delay sa daan is yung nagaw nila yung one lane. Bali 2 lanes na lang yung nadaanan natin sa right side. Sa left side is buo. Walang nakaharang sa left side. Kung papunta ka ng Buhangin, galing ka ng Panakan, papunta kang Buhangin is hindi masyadong traffic. Kung galing kang Buhangin, kung galing kang Maa o galing kang Maa papunta ka ng Panakan o Sasa, medyo ma-delayed ka, medyo traffic dahil inagaw yung one lane sa 3 lanes na papuntang Panakan. So ayun. So sana naman mapansin na to ng Pangulo na hindi na tama yung ginagawa ng PNP. So ano pa nga bang asahan natin sa Pangulo natin? Wala namang pakialam. Minsan na nga lang siya mag-comment sa KOGC, mali-mali pa. Sinabi pa niyang may armas daw. Sinabi pa niyang mali-mali. Sinabi pa niyang wala daw armas at matiwasay daw pumasok sa compound. Pero ayan, makita naman natin sa balita na talagang fake news yung sinasabi ng presidente. So, minsan na nga lang siya mag-comment sa tungkol dyan sa KOGC. Naguluhan dyan dito sa Davao. Is mali pa. Naging wrong information pa ata siya. So, ano pa nga bang asahan natin sa presidente? Wala.
So umasa na lang tayo sa mga tao na sana lumakas yung loob ng mga membro ng QGC. Inuulit ko, hindi naman natin pinakampihan ng Sigibuloy. Ang naawa lang tayo doon sa mga membro niya. Dahil alam naman natin na may pray tayo. Kung ano man niya ang relihiyon nila, magkaiba man tayo ng relihiyon, is importante talaga nagre-respetuhan sa belief natin, mga belief. Respeto natin yung mga relihiyon natin, bawat relihiyon natin. Yun yung importante. So, naawa tayo sa mga membro. Sino ba namang hindi maawa na agawan ka ng tahanan? Siyempre, yung mga tahanan mo palibutan ng mga maraming armas, sagrado yung lugar nila, siyempre magagalit. So, ayun lang mga sa madaling salita, naintindihan ko yung argumento ng mga taga-QGC. Kung hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang ugali ng ating kapulisan. Philippine National Police, para sa bayan yan. Pero ang problema, parang ang ginakampihan nila is isang side lang. So ayun, parang nakakadismaya naman. Pero laban lang, wala na tayong maasahan sa gobyerno. Sa tingin ko, wala na tayong maasahan talaga. Is one-sided na yung gobyerno. Hindi na nakatingin pag kalyado ka ng Duterte, wala ka ng puwang sa gobyerno. Pag kalyado ka ng Duterte, hindi ka pinapansin. So ayun, ang pag-asa lang natin is magsama-sama tayong mga nakakaintindi sa batas, sama-sama tayong mga inapakan sa batas. So yun lang talaga ang pag-asa natin. So ngayon, lapit na tayo, nakalagpas na tayo sa QGC. Punta na tayo ng pier. Sa mga 2 kilometer na lang is nasa Bards na tayo. Punta na natin yung Bards. So ayun, salamat mga boss. Magandang gabi. Ako po si Mutuko King at maraming salamat. God bless.